expire na ba ang inyong National Certificate or NC1 or NC2 or NC3 or NC4, COC, TMC1 or TMC2? So, kung expired na ang mga National Certificate nyo, ang video na ito ay para sa inyo. Kailangan nyo nang i-renew or i-revalidate ang mga National Certificate nyo. So, ano ang mga kailangan gawin? Unang-una, kailangan nyong mag-prepare ng mga requirements. Ang mga dapat dalhin ay ang old, original NC or COC or TMC at yung duly accomplished application form at 3 colored passport size picture. Then, Certificate of Work or Certificate of Employment. At panghuli, ang 100 pesos. Okay? Dapat tandaan, sa mga areas na ang NC or yung mga qualification ay nag-iba na ang title. Example, yung building wiring naging electrical installation and maintenance na. So, hindi ka na pwedeng mag-renew ng NC mo. Kailangan mo nang mag-undergo ng assessment uli. Okay, sabi dito, note, in areas where training regulations or TR has been promulgated, holders of NC or COC shall upon expiration undergo competency assessment based on the new PR. So, kailangan mong mag-undergo ng assessment ulit sa bagong PR. Okay? Pero, in the absence of a new promulgated training regulations, kapag walang bagong PR ang qualification mo, holders of NC or COC shall upon expiration be renewed upon request of holder and after verification in the RWAC. Okay? So, kung hindi naman nagbago ang PR, ang title or ang content ng PR sa qualification mo, pwede kang mag-renew ng NC mo. Okay? So, anong dapat gawin? Kung anong dapat nating i-check, kung nagbago na ba ang qualification natin or yung title ng NC natin ay pwede pa bang i-renew. So, i-check natin sa tesda.gov.ph kung ang qualification mo ay hindi binago o may bago na. Panoorin nyo ito kung paano mag-check sa training regulation sa tesda.gov.ph. Para mag-check ng training regulation ng NC nyo kung nagbago ba o hindi. So, punta tayo sa tesda.gov.ph. So, ito na yung website nila. Then, punta tayo dito sa resources. Arrow down resources, then click downloadable files. Click natin yung downloadable files at lalabas itong downloadable files options. Click natin tong training regulations. Dito sa training regulations, dito natin makikita yung mga qualifications, lahat ng qualifications ng TESDA. So kung hindi nyo makikita ang title ng NC nyo dito, ibig sabihin wala na yan, burado na yan, or nag-iba na ng title. Okay? At hindi ibig rin sabihin na kung makikita nyo ang title nyo dito, hindi na yan nagbago. I-check natin kung meron bang pagbabago o wala. Makikita nyo naman sa NC nyo kung ano yung mga competencies, di ba? So, pwedeng magbago yung mga competencies kahit hindi nagbago yung pangalan. So, check nyo dito. Okay, mag-open tayo.
mag-open tayo ng ito, Carpentry NC2. Click natin tong download. Okay? At lalabas tong training regulation. Okay, ito na yung training regulation ng Carpentry NC2. So, sa NC natin, meron tayong basic competencies at common competencies. Makikita yung core competencies nandito sa section 1 ng ating TR. Okay? Malapit lang yan sa page 1. Okay? O, ito, sa page 1 nga pala ito. So, ito yung mga nasa NC natin, di ba? Itong basic competencies, common competencies, at core competencies. Okay? So, kung hindi na yan pareho sa NC nyo na hinawakan nyo yung nag-expire na, itong core competencies, nakalista yan sa mga NC nyo, pati yung common at basic. O kahit ito lang sa core competencies, kapag hindi na yan pareho or may kulang or may kulang ba sa NC nyo na nandito or may ilang competencies nga na nandyan sa NC nyo, tapos dito sa bagong TR na naka-upload sa test.google.ph, wala dito. So, ibig sabihin, nag-change na yung TR ng NC nyo. Dapat ka nang mag-reassess. Mag-undergo ka ng assessment. Okay? Pero kung meron ka namang 5 years experience sa trabaho mo, hindi na kailangan na mag-reassess ka. Dapat mo na lang gawin ay mag-portfolio assessment ka. Okay? Paki-check sa sa iba pang video ko. Meron akong video na kung paano mag-assessment portfolio assessment. Di na kailangan nga na pumunta ka sa assessment center, online lang, mag-submit ka lang ng mga requirements. Okay. Hanapin nyo lang sa video ko, how to get NC2 or how to get free assessment, portfolio assessment. Okay. So, ito yung paano kung magtingin or tingnan yung TR sa TESDA. Okay? Balik tayo dito. So, meron pang marami dito. So, hanapin nyo lang ang mga qualification nyo, tapos download nyo at tingnan nyo yung mga competencies kung the same pa ba. Okay? Proceed tayo. So, na-check nyo na ang TR ng qualification nyo. So, kung pwede kayong mag-renew kasi hindi na nagbago ang qualification nyo or ang NC nyo, so, ang dapat gawin, bago pumunta sa TESDA office, kailangan yung i-download ang application form sa link na ito. Okay? Kasi kung hindi kayo mag-download ng link, hindi kayo mag-download ng application form, kailangan nyo pang kumuha ng application form sa opisina ng TESDA. So, doble na. Dapat meron na kayong application form bago kayo pumunta sa TESDA para diretso na ang pagre-renew. Okay. So, i-download nyo ang application form sa site na ito, sa link na ito. Okay? Then, i-print nyo. Okay? So, print and fill up the application form. So, paano mag-print? Simple lang, di ba? So, paano mag-fill up? Ito ang dapat nating, kasi hindi lang basta-basta nating fill upan. Kailangan na insaktong pag-fill up. Ito yung dapat na gawin natin sa pag-fill up natin. Dapat naka-signature tayo dito. Dapat merong date. Okay? Kung saan tayong company nagtatrabaho, dito dapat kompleto yon. Mas mabuti na all capital letter yung pag-fill up natin. At
address, dapat address ito ng address ng company nyo. Okay. Dito sa title of assessment applied for automotive servicing NC2. Okay. Kung napapansin niyo, ito ay application form katulad ng assessment. Okay? Kailangan nyo mag-fill up nito kahit magre-renew lang kayo. So, check natin tong full qualification and then check natin tong industry worker. Okay? Dapat industry worker na kayo or worker kayo. Then, surname, yung apelyido natin. Then, first name, yung pangalan natin. Then, middle name. Kapag sinabing middle name, dapat kompletong middle name. Hindi lang middle initial. Okay? Middle name talaga. Then, address natin dito. Lagay natin kung meron tayong street. Kung walang street, yung purok. Then, barangay natin. Then, district. Congressional district. City or municipality dito. Then dito ang province, then region. At yung zip code sa lugar nyo. Zip code sa city or sa municipality. Huwag niyong kalimutan paglagay ng mother's name, father's name. Then, sa sex, check lang. Civil status, contact number. Kung wala kayong email, NA lang. Dapat may contact number kahit isa lang. Mobile number ba? Then, check nyo highest educational attainment dito. Then, employment status. Check nyo rin. Isa. Birthday. Dito, unang dalawang numero yung buwan. Then, dalawang numero para sa araw. Then, dalawang numero para sa year. Then, dito, yung birthplace nyo. Ang city or municipality lang ilagay. Huwag lang ilagay yung barangay. Then, sa age nyo, lagay din dito. Then, dito sa work experience nyo, ilagay nyo ang mga work experience nyo dito. Kung marami kayong work experience, kailangan kayong mag-add ng papel. Empty paper lang, human paper. Okay. Dito sa training nyo, lagay dito sa training. Sa second page na ito, lagay nyo dito. Kung wala kayong training, lagay nyo ng malaking N/A. Not applicable. Okay? Sa licensure examination, kung meron kayong napasa na licensure, lagay nyo dito. Kung wala, N/A lang. Then dito, yung competency assessment mo, lagay mo tong competency assessment mo na napasa. Okay, dapat meron ditong nakalagay. Hindi NA lang kasi nakapasa ka na eh. Kung mag-a-apply ka ng assessment, new assessment, wala ka pang napasang assessment. So, ito ang ilagay mo, NA. Okay. Then dito, name of applicant, lagay mo pangalan mo. Then yung qualification ng title ng NC mo dito. Then, pangalan uli, then firma. Okay. Yan lang. Tapos, picture mo, lagay mo dito. Okay, picture. Ang picture nga pala, kailangan passport size yan, white ang background, at dapat with color yung damit mo. Okay? Dalawang picture nakalagay dito sa application form. Kaya nga, tatlo eh. Yung isa para sa NC mo na bago. Okay. Proceed tayo. So, sa step 3, kailangan mo lang isubmit ang mga requirements. Saan ba isasubmit? Siyempre, sa TESDA office. Sa TESDA district office or sa TESDA provincial office. Kung nasa NCR kayo, sa district office lang. Pero kung nasa probinsya kayo, sa provincial office ng TESDA nyo. Okay? So, submit nyo ang original na NC or COC or PMC nyo. Then, submit nyo yung duly accomplished application form. At, submit nyo rin yung tatlong colored passport size picture with white background wearing with color clothes. Okay? Clothes yan.
with color clothes. Yung dalawa naka-attach na sa, yung dalawang picture nyo naka-attach na sa application form. Isa na lang ang isa-submit nyo. Okay? Huwag nyo i-stapler ha. Ilagay nyo sa envelope yung picture nyo. Kasi yung isa para yan sa bago mong NC. So, ito ang pag-uusapan natin. Yung Certificate of Work or pwede Certificate of Teaching Experience. Yung mga guro na kailangan mag-renew ng NC or TMC, Trainer's Methodology Certificate. So, pwedeng isubmit nyo ang teaching experience nyo na nagtuturo kayo sa ganyang qualification. Okay? Pero, dapat at least 12 months or 1 year during the validity period of the NC or COC or TMC. Okay? So, dapat 1 year yung experience mo. Yung valid pa. Yung sa panahon na valid pa yung NC mo. Hindi na pwedeng experience mo na hindi na valid yung NC mo. Dapat nasa duration ng validity ng NC mo yung experience mo. Okay? So, pwedeng Certificate of Work or Certificate of Employment or Certificate of Teaching Experience. Okay? So, para naman yung mga self-employed. Okay? Self-employed. Yung mga walang amo. Example yung mga manicurista. Okay? Self-employed lang kayo. Yung mga karpentero na walang kumpanya. Okay? Pwede yan magawa ka lang ng certificate of work mo, tapos sugurin mo si kapitan, yung barangay captain nyo. Okay? Sugurin nyo sa barangay office nyo. Okay? Tapos, sabihin mo kay kapitan, alam mo naman na may trabaho ako, alam mo naman na ako ay isang karpentero dito sa ating barangay, so paki-sign naman itong experience of work ko. Okay, pwede na yun. I-accept na yon sa TESDA. Okay? Yan lang ang pinakasimpleng gawin para sa mga walang employer. Okay? Tapos mo masubmit ito lahat sa TESDA, anong dapat mong gawin? So, pay the 100 pesos renewal fee at TESDA cashier and get the official receipt. Huwag niyong kalimutan yung receipt. Okay? Kasi gagamitin niyo yan sa pag-i-claim niyo ng NC nyo. Okay? So, tapos nyong mabayaran yung 100 pesos, step 4. Claim your NC or COC or PMC on the scheduled date given by the TESDA issuing office. Namang kliyente masyado sa opisina ng TESDA, so maaari ang matapos nilang gawin yung NC mo sa isang araw lang. So, maghintay ka lang. Pero kung maraming naka-line up na mga nagre-request ng NC, so kailangan nyo maghintay sa schedule. Schedule kayo, balik kayo ulit para pagkuha ng NC nyo. Okay. Ngayon, kung hindi kayo makakuha or hindi kayo personally na maaaring kumuha ng NC nyo during the release, hindi kayong mag-send ng representative. Pero dapat meron kayong special power of attorney, yung SPA. Kailangan kayong magpagawa ng special power of attorney. Okay, isang papel yun na pirmado ng representative mo at ikaw na may-ari ng NC or TMC. Tapos meron ding pirma sa abogado. Then, yung official receipt and valid identification card should be also presented upon claiming of NC. Kaya magdala ka ng ID at saka yung hiningi mong official receipt sa 100 pesos na binayad mo. Okay? So, laging tandaan, falsification or fraudulent duplication of documents shall be ground for disqualification or forfeiture of the right to
to participate in any assessment, certification, or similar program of TESDA. Kaya huwag kayong magloko sa mga falsification of documents kasi kung mahuli kayo na nag-falsify kayo ng mga documents, hindi na kayo maaaring kumuha ng TESDA certificates or TESDA training. Okay? Yan lang po. So, huwag niyong kalimutan sa pag-subscribe ng ating channel para sa mga karagdagang informasyon at sa mga updates ng mga good news sa mga scholarship ng TESDA. Okay? Thank you.